Hello everyone. Nakakatuwa talaga 'tong Gen Z na congressman ng 4th District ng Cavite, guys. Much better pa 'to kay Vico Soto na kung saan talagang, 'di ba, ayaw i-mention yung pangalan ni Zaldico, ni Martin Romualdez na talagang alam naman nilang lahat na yun sila yung mastermind, 'di ba? Pero ito, guys, grabe si Kiko Barzaga, congressman ng 4th District ng Cavite, grabe. Eto guys, oh, check out natin yung page niya, yung profile niya at page niya. Dalawa kasi yung account na ginagamit niya eh. Ito oh, sabi niya, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his options for investigation. Di ba? Tapos guys, sumagot si Tito Sen. Sumagot si Tito Soto, guys. Sabi niya dito, oh, nasaan ba yun? Sabi niya, Epal, gamit pa si Vico. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Sabi naman ni Vico, diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. 'Di ba guys, nagsimula itong lahat guys nung dineclare ni Vico na dapat talaga yung pinakaunang imbestigahan ay si Romualdez at saka si Zaldico. Ay, si Romualdez lang pala sinabi niya, yung pinakaunang imbestigahan kasi nga siya yung speaker. Tapos pagtanong sa kanya na may sa ano po ba sir sa insertion or sa flood control? Sabi niya, everything. Kasi lahat yung speaker yung may hawak, oh, 'di ba? Grabe talaga 'to si as in nakakatuwa talaga siya guys. Tapos dito, oh, sabi niya sinagot pa talaga niya guys si Vince Dizon kasi sabi sabi ni Vince Dizon, "Kilala ko si Speaker Romualdez, matagal na pero hindi ko masasabi na close friend ko siya." Sabi ni Kiko Barzaga, "Oo nga pala, bago ka pa lang sa DPWH, lakihan mo kickback naming mga congressman para maging close kayo ni Romualdez niya, ha, ha, ha." Eto pa guys ha, nakakaloka. Si John Vic Remulla sabi niya, if there is one thing serious, President Marcos is serious about, it is ending this cycle of corruption in the government. Tatapusin niya talaga, sagot naman ni Vico. 3 taon na ang binigay namin sa kanya. Lumalala lang ang korupsyon. Pero sige, go lang, malay mo, late game hero si Marcos. Naku, asa ka pa. Sabi niya naman niya dito tungkol sa mga protesta na mangyayari bukas. Ewan ko, parang meron yata ngayon para sa mga DDS. Sabi niya, I will use my position in Congress to call for the legal protection of the protesters tomorrow. All corruption has its end. And I salute all of our nation's new heroes that will bring change to a broken system. Totoo. Salamat talaga sa'yo, Kiko Barzaga. Naku, siya lang talaga guys ang nakakasabi nito. Kasi alam nyo, yung ibang mga Gen Z na mga congressman or kahit di Gen Z, millennials, sabihin na lang nating millennials, eh, ayaw na, hindi na, takot na kasi wala na, sobrang busog na sila kay Romualdez. Kaya ito, kakaupo lang nito eh, kaya 2025 pa nanalo 'to, kaya presko pa, hindi pa 'to nakakatanggap, kaya ganyan talaga. In fairness naman sa kanya 'no, sabi niya naman, "Why only Romualdez? Because he's the most powerful man in our country. If we can bring justice upon him, then any politician is fair game." Yun, diyan talaga, eh. Bilib talaga ako diyan. As alam mo guys, humakot yan ng 26,000 likes. Tapos sobrang daming shares at comments. Imagine mo yun, 26,000 likes. Grabe guys, totoo yan. Kung talagang madala nila si Romualdez sa investigasyon nila, ay fair game. There will be justice upon all the politicians.
Pero 'pag hindi talaga ako bibilib 'pag si Romualdez hindi na panagot dito, eh, wala. Sabi naman ni Rimulya, "We are the last hope. This is governance." Sabi naman ni Kiko Barzaga, "The will of the Filipino people is our last hope. Wala kaming tiwala sa DILG ni Romualdez." Kakabasa ko lang nito, guys. Kakaloka. True! As in, 'di ba? Totoo naman talaga. Tapos dito guys, sabi naman ni ano, sabi niya, "My goal here isn't to have Speaker Romualdez judged guilty of any crime. My intention is to show the people that no matter what they do, Speaker Martin Romualdez is untouchable." Correct. Oo, sinasabi niya talaga na kung kahit na anong gawin nila 'pag hindi talaga mapanagot si Romualdez, untouchable talaga siya, eh, wala talaga. So ito daw, yung caption niya dito, ito daw yung current situation ng DPWH probe sa flood control. Naka-wheelchair tapos ano tawag diyan dito, neck, ewan ko, kalimutan ko. The DPWH flood control issues all point to Speaker Martin Romualdez and Zaldico. They must be investigated. True. Tama talaga. Sabi pa niya, Kiko Barzago for House Speaker. 2 dekadang hindi bumabaha sa Dasma tapos ngayon binabaha na tayo pagkatapos maging district caretaker taker ni Martin Romualdez. True. Naiintindihan ko ang sitwasyon ni Mayor Vico. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na huwag kalabanin si Romualdez, but justice must be done. Wow! Wow! Dahil diyan, bilib ako sa'yo, Mayor Vico, Congressman Kiko Barzaga, I will pray for you. Sabi niya, kung kaya ni Senator Lacson, Zaldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods. 'Pag hindi, edi parehas lang sila ni Tito Soto. True! Hala, grabe guys, sobrang bold ni Kiko Barzaga. Akala mo yun? Kung kaya daw ni Senator Lacson si Zaldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods. Tama talaga. 'Pag hindi, 'di parehas lang sila ni Tito Soto. Sa DPWH Vince Dizon, si DPWH Vince Dizon daw, loyal rin yan kay Romualdez. Sa 2026, ang dami na namang mamamatay sa baha, tapos siya naman magre-resign. Hala, grabe. We really need to pray for Vince Dizon. Yung mga artista nga sabi nila, "We need to pray for Vico Soto." Kasi daw iba daw yung anong nakakatakot ginawa ni Mayor Vico dun, eh, hindi nga niya mapangalanan si Romualdez tsaka si Zaldico, nakakatakot. Sino bang papatay sa kanya, si Diskaya na dinidiin nila, 'di ba? Naku. Protests planned all over Luzon, Visayas, and Mindanao. We will bring an end to this corrupt government. Wow! Sana maraming tao sa Dasma na darating diyan. Kailangan nila talagang taasan yung security ng Forbes Park. Diyan nakatira lahat ng mga magnanakaw. Kasi ngayon guys, ano ngayon, trending ngayon yung mga taga Forbes, yung mga bilyonaryo na nakatira sa Forbes Park, nag-aano sila, they're seeking for more security sa barangay, sa ano, kasi sa city, kasi daw, baka daw yung mga mag-rally, eh, mapunta doon banda. Siyempre, nandun ang mga magnanakaw eh, kaya dun daw nakatira yung mga magnanakaw. Kudos talaga sa'yo, Kiko Barzaga, wow. Guys, konti na lang yung ganyan ngayon sa Pilipinas, puro na lang mga keyboard warrior, eh, dito sa Facebook. Kaya naku guys, let's pray for more voices to talagang, alam mo yun, mag-ignite ng fire at talagang lumabas yung mga Pilipino para itigil na 'tong corruption at saka yung government na 'to. Kaya naku guys, thank you.
for watching.